Amen. At maging sa lahat-lahat pa po ng iba pa nating mga taga-subaybay at nanonood ngayon sa Facebook Live at sa ating YouTube channel na Amazing Grace Church, Dagupan City. Ayan. So kung gusto nyo pong makita ang mga previous messages natin and episodes, you can like our Facebook page, Amazing Grace Church, Dagupan City, or our YouTube channel, the same title po, Amazing Grace Church, Dagupan City. Amen. Then, so, ang ating mensahe po sa araw po na ito ay pinamagatang, pakibasa po, washing of the feet. Ayan, washing of the feet. Sino po dito ang mga naghugas na ng paa nila? Sino po dito ang mga hindi naghuhugas ng paa nila? Amen. Kailangan lagi po itong hugasan dahil ito po ang parte ng katawan natin na nakadikit po sa lupa na maaaring dikitan ng mga mikrobyo o ng mga bakterya na maaaring mag-cause ng sakit sa ating katawan. Amen. Kaya ganun po kahalaga ang paghuhugas ng paa. Kaya tanungin mo yung katabi mo, kapatid, nahugasan mo ba yung paa mo bago ka matulog? Alam niyo po, napaka-importante po na malinis yung paa natin bago matulog. Dahil ang paa po natin, kapag hindi mo hinugasan yan, yung mga dumi noon ay may iwan sa kama at maaaring may mga maglakad-lakad doon ng mga insekto na hindi natin nakikita na nagkukos sa atin ng sakit. Ayan. Kaya medyo sinusuway ko po ang aming pamangkin na si Louie kapag aakit na po yan sa kama ko na nakasapatos pa. Alam niyo naman po, ang bata kapag nakakita yan ng kama, mahilig silang mag-dive in doon sa kama na parang akala mo ay swimming pool yun. Tapos tatalon-talon siya nang hindi nag-aayos ng tsinelas o sapatos. Amen. Ayan. So, ang message po natin ay isa po sa mga halagang pangyayari na naganap sa buhay ng ating Panginoong Jesus at ng kanyang mga disipulo bago po siya ipako sa krus. Amen. I was led by the Holy Spirit to preach to you this message because as I have researched our previous episodes ay hindi ko pa po ito na-exhort sa isang Sunday service. Amen. Question. Napakinggan o napag-aralan niyo na ba ang kwento ng paghugas ng paa ni Jesus sa mga paa na kanyang mga alagad? Or this is the first time that we are going to hear about this story. Amen. I messaged about this during the midweek service noon, probably 10 years ago, nung bago-bago pa po ako sa AGC. At sa morning, sa Thursday, midweek service po ako madalas mag-preach or mag-speak at isa po ito sa mga naging topic po natin. And kaya ko po ito message yun kasi during that time ay Holy Week po yun. At anong araw po ba ginagawa ang midweek service? Every Thursday. And I remember nung ako po ay ma-attend pa po sa Catholic Church, sa Holy Thursday, ano po ang ginagawa ng mga pari sa church? Every Thursday, nag-washing of feet. Amen? So, kung na-attendan niyo po yung 1 week Holy Week celebration ng mga Catholic, makikita po natin na hindi lang yung Friday, yung paglibing sa kay Jesus ang nagaganap, amen, para gulitain nito. Meron din pong service ng Thursday, alala niyo po. At sa service na yon, tinatanggal po lahat ng mga nakalagay sa altar at hinuhugasan po ng mga pari ang paa ng ibang miyembro nilang pari. Amen? At nakita ko po na ito po pala ay base sa nangyari sa Biblia na si Jesus po mismo ang gumawa sa kanyang mga alagad. Amen. Question, saang libro po natin matatagpuan ang kwentong ito? Saan po? Sa Book of John. Amen. Matatagpuan po ba natin ito sa 4 po na gospel? Ano yung 4 na gospel sa New Testament? Matthew, Mark, Luke, and John. Diba yung kwento patungkol sa pagkapako kay Jesus ay matatagpuan sa 4 na gospel na yun. Amen.
Question, ang kwentong ito po ba ay matatagpuan din natin sa 4 na gospel? Mababasa ba natin ang kwento ito sa Matthew, Mark, Luke, and John? Yes or no? Ano po? Hindi. Amen. Dahil si John lang po, the beloved, ang nagkwento nito sa New Testament. So, hindi po ito na kwento ni Matthew, ni Mark, ni Luke, kundi si John lang po. At ito po ay matatagpuan sa chapter 13, verses 1 to 20. So, ang chapter 13, it's about washing of the feet, or when Jesus washed the feet of His disciples. Amen. Let us all stand at basahin po natin ang ating scripture reading. John chapter 13, verse 8. Muling nagsalita si Pedro, hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, alam po namin, Lord God, na muli ikaw po ay mangungusap ng taimtim at malalim sa amin patungkol sa kwentong ito. Lord, ipaunawa mo po sa bawat isa kung ano po ang kahulugan nito at bakit kailangan mo pang hugasan ang paa ng iyong mga alagad. Lord, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, ang aming paningin at pandinig. At ikaw na po, banal na Espiritu, ang magpaliwanag nito at magpakilala at magpatutuo nito sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. We can now be seated. Okay. So, question. Why Jesus washed His disciples' feet? Ayan. So, ito po ang tanong na ating sasaliksikin at aalamin kung bakit kailangan itong gawin ni Jesus bago siya ipako sa krus. Amen. At ipinaramdam sa akin ng Banal na Espiritu that still this is the perfect time to preach about this because kakatapos lang ng Holy Week. Amen? At dahil meron na po tayong 7 last words every Friday, wala na po tayong service ng Thursday. Kaya hindi po natin ito na-exhort. Unlike, di ba, yung bago magsimula ang Holy Week, ay napapag-aralan natin yung Palm Sunday. Amen? Kasi di ba doon mag-i-start yung 1 week sa Palm Sunday, tapos Monday, Holy Monday, hanggang Thursday, Friday, Saturday, the Sunday, yung Resurrection, which we had last week. Amen. So, tanungin mo yung katabi mo, kapatid, bakit hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga disipulo? Anong sagot niya? Ano po kasi marumi? Siguro kasi marumi. Ano po kaya sa tingin nyo? Bakit? Mag-isip-isip po tayo, bakit kailangan kong gawin ni Jesus na huhugasan niya pa ang paa ng kanyang mga alagad? Marumi. Isa yung siguro sa mga dahilan or mabaho. Ano kaya ang dahilan ba't kailangan niya hugasan? You know what? Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang gumagawa lamang po nito ay ang mga servant o ang mga alipin. Amen? And normally, ang gumagawa ng paghugas ng paa ng mga Hudyo ay hindi yung mga kalahi nila, kundi yung mga alipin nila na hintil. Amen? Kasi ganun po kababa ang pagtingin nila sa taong naghuhugas ng paa nila. Amen? Sino na po dito ang naka-experience na magpa-foot spa? Yeah. Amen? Di ba ang sarap po ng feeling pag tayo po ay nagpapa-foot spa? Nagkaroon lang po ako noong nakaraang buwan at alam nyo, kinukonvict talaga ako ni Lord na pag-aralan natin ito kasi habang hinuhugasan po nung therapist yung aking paa, nai-imagine ko po itong kwentong ito. Amen. And again, ulitin ko po sa inyo, ito po ay gawain ng isang alipin, ng isang servant o ng mababang uri ng tao na kahit silang mga Hudyo, ayaw nila itong gawin, kaya pinapagawa nila ito sa mga mas mababang uri ng tao, which is ang mga hintil o ang mga hindi nila kalahi. Tayo po mga hintil po tayo. Malinaw po.
So bakit si Jesus gagawin niya ito? So that's the question, why Jesus washed His disciples' feet? Ano ang significance o kahalagahan nito at bakit naikwento pa ito sa Biblia? Amen. Praise God. Question, sa tingin niyo po ba nagulat ang mga alagad nung ginawa ito ni Jesus? Yes or no? Of course, I believe nagulat sila dahil gaya ng nabanggit ko, hindi ito ginagawa ng Panginoon. Ang Panginoon is like the master, amen, o ang may-ari ng bahay, o ang kinikilala o kinitingala nila. Kaya, for them, dahil Jesus is their master, their teacher, their rabbi, they felt like hindi niya deserve na hugasan ang mga paa nila. Amen. So, what is the objective of this message? Objective po, or nais po ng mensahe ito, ay para maunawaan natin ang mas malalim na kahulugan at dahilan kung bakit kailangang hugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga disipulo. Amen. And again, this was mentioned in the Bible, and therefore, it is real, and it happened. Amen? Hindi lamang ito kwento-kwento or gawa-gawa, kundi ginawa talaga mismo ito ni Jesus as part ng kanyang mga na-accomplish or na-isulat na action niya sa mundong ito. Amen. So the objective, again, is for us to understand the deeper meaning and reason why Jesus washed the feet of His disciples. Again, tanungin mo yung katabi mo, kapatid, bakit hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad? Ano daw? To show His humility or humbleness. Amen. That's one of the exhortation about this story para ipakita ang kanyang pagpapakumbaba. Amen. Kagaya nung pagkakasilang niya sa sabsaban, amen, na Diyos siya kung bakit sa sabsaban o sa kainan ng mga hayop siya ipinanganak. So dito makikita that indeed, humility and humbleness is one of the character of a Christian, amen, or of a Christ-like na kawangis ni Jesus. Praise God. So let's start with story. Let's open our Bible with the book of John, chapter 13. Pakilabas na po ang inyong mga Biblia. At i-exhort po natin, babasahin po natin isa-isa, ang verses 1 to 20. Verse 1. Bisperas na noon ng Paskwa. Ano po yung Paskwa? Passover. Amen. Ang Passover po ang simula ng Levitical feast ng mga Israelites. Malinaw po tayo doon. At saan po nag-originate ang Paskwa? At saan po ito nagsimula? O ano po ang inaalala nila sa Paskwa? Yung paglabas nila sa Egypt. Amen? Yung lagay po sila ng mga dugo ng lamb sa mga poste at para hindi mamatay ang mga firstborn nila. Doon po nag-start ang commemoration or root cause ng kanilang Levitical feast. So kapag Paskwa, this is the start, the Passover, and they are remembering po the salvation na ginawa ni Lord sa kanila through the blood of the Lamb. Amen. Bisperas na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Amen. So Jesus Himself knew that the right time for Him has to save the world, to pay for the sins of the world, has come, na dumating na po ito. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Amen. We know naman what happened after this Passover. Amen. At kaya sabi ko po sa inyo, ganun po kahalaga para sa ating mga Kristiyano ang paggunita o pag-alala sa Holy Week. Amen? Kasi it's biblical as compared sa Christmas na hindi naman po nabanggit kung anong buwan ipinanganak sa Jesus. Amen? Pero ang Holy Week or ang Passover
Napag-aralan na natin yan sa Old Testament that usually it happened during the last week of March or the month of April. Amen. Kaya di ba minsan ang aga ng Holy Week, last week ng March meron na. Or sometimes any day of the April, month of April. Because to the Jewish tradition, that's the start of a new year sa kanila. Amen. And they start the new year with a Passover celebration. At usually, ang pinaka-sentro po ng selebrasyong ito ay saan? Sa Jerusalem, which is like the capital of Israel. Sa Jerusalem po ito. At doon po sila nagpupunta. Amen. Parang Bangus Festival. Amen. Sino po ang pupunta ng Bangus Festival? Naulanan po ba kayo? Dahil umulan po doon at naging bangus po yata ulit ang ating mga inihaw na bangus. Ayan. It's just like that, a celebration where the people gather and commemorate something. Ayan. Second verse. Pagsapit ng hapunan, ano yung hapunan? Dinner. Amen. Iniligay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simeon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus. Amen. Second verse, basahin nga po natin sabay-sabay. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simeon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus. Amen. Pagbalik ko po sa susunod na linggo, kasi Mother's Day celebration po natin next Sunday. Sa third Sunday, pag-aaralan po natin, or pagpapatuloy po natin yung pag-aaral natin patungkol sa hearing God's voice. Amen? Or paano mapakinggan ang tinig ng Diyos. Amen. We have one last session for that series at matatapos na siya nung Sunday bago dumating sila Pastor Noel. Kaso dumating na sila Pastor Noel noon, kaya sabi ko, sayang yung Sunday na nandito sila dahil mas mabilis yung bakasyon nila this year. Kaya ibinigay natin kay Pastor Noel yung linggong yun na dapat yung last episode natin about hearing God's voice ang topic. Ano ang punto ko? Ang punto ko dito po, sinabi, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas yung kanyang pag-betray kay Jesus. Amen. Why? Because from that topic natin, yung hearing God's voice, there are three main sources of thoughts na pumapasok sa isip natin. Naalala niyo po yung topic natin about hearing God's voice, na kung paano tayo kakausapin ng Diyos. Di ba isa doon ay mayroon tayong naiisip. Amen. At malamang kapag kalooban niyo ng Diyos, ito ay galing number one sa Kanya o sa banal na Espiritu, sa Holy Spirit. Amen. That's one source of voices that comes in sa atin. Second, kanino nang gagaling yung mga thought? Sa dyablo o sa kalaban. At ito po yung specific example po noon na pwede pong ipasok sa atin ng kalaban yung mga kaisipan nila. Just like what the enemy did kay Judas na ipasok sa utak mo. Say for example, ipasok sa utak mo ng dyablo na rapin mo si ganito, suntukin mo si ganito, something wrong, something immoral. Amen. So that thought could come from the enemy. That's the second source. And lastly, ano po yung last source? Di ba una, Holy Spirit. Pangalawa, the enemy. Pangatlo, personal thought natin. Amen? So those are the three main sources of thought na pumapasok sa isip natin. Kaya nga di ba naalala niyo itong pelikula, may angel dito, tapos dito may demonyo. Kaya ikaw nalilito ka kung sino papakinggan mo. Nare-visualize niyo po yun? Kasi biblical po yun na the thought na naiisip natin could come from God. Kaya yung conviction laging galing sa atin. Amen. Second, sa enemy, and lastly, personal natin. So we have to filter, kapag may naisip tayo, saan yung galing? Sa Diyos? Sa kalaban? O personal po lang? Then let's pray for the leading of the Holy Spirit na i-filter yung mga thoughts natin at tanggalin natin yung mga kaisipan na galing sa kalaban o sa sarili lamang natin. Amen. Malinaw po? Amen. So that will be the continuation of the topic next Sunday.
So pagsapit ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkalulunin niya si Jesus. Amen. Although sinasabi ko po na mayroong 3 sources of thoughts. Ano ulit yun? Number 1, Holy Spirit. Number 2, sa evil spirit. Number 3, sarili or self. Kahit may 3 sources ng mga kaisipan na pumapasok sa kokote natin, ang desisyon ay manggagaling pa rin sa atin. Amen? Malinaw po. Just like for example, in this scenario, although ang Diablo ang nagpasok sa utak ni Judas na gawin yun na ipagkanulo si Jesus, ang personal choice, ang decision ay magagaling pa rin sa kanya. And in this story, ano ang pinakinggan ni Judas? Yung thought na galing sa kalaban, galing sa Diyos, or sa sarili niya? Sa kalaban. So, can you now see, although pwedeng magpasok ang enemy sa atin ng mga maling kaisipan, maling katuruan, nasa atin pa po rin yun na magdesisyon. Amen? That's why, sa prayer natin sa Our Father, may papasok po doon yung, ano ng part yun? Yung sa temptation, basta i-pray na natin, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Ito na po. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Deliver us. Ibig sabihin, ilayo nyo kami mula o from the enemy. Deliver us from evil. Because this world is being manipulated at pinagkakarian ng mga Diablo. Kaya huwag po kayong magtataka kung bakit Kristiyano na kayo ay marami pa rin po tayong pagsubok. Dahil habang nabubuhay po tayo, gagawa ng paraan ng kalaban para tayo ay madapa at talikuran ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, hindi talaga naging hayahay ang pagiging Kristiyano. In fact, it's biblical na once na naging Christian or follower ni Jesus ang isang tao, the more na prone tayo sa atake ng kalaban. Amen? Kasi kung wala ka naman sa Diyos, at gamit na gamit ka naman ng kalaban, sa tingin mo, problemahin ka pa ng kalaban. Baka nakakampi ka pa ng kalaban. Amen? Tanungin mo yung katabi mo? Tanungin mo yung katabi mo? Kakampi mo ba ang kalaban? Nagagalit na sa akin yung kalaban, bilisan ako ng tubig. Alam niyo po kapag may mga ganitong revelation, the enemy hates it when they are being exposed. Amen, look at me, I am so wet. Parang makailang po dyan ng pamunas po dito kasi dinasal niya po ako. And again, the enemy will do anything to disturb us, to distract us, especially when we are trying to expose them. Amen? Yun yung hindi ko nalalaman ng mga tao sa mundong ito, who the real enemy is. Diba, naging topic natin yun. Sino ba ang totoong kalaban mo? Hindi po ang ibang tao ang kalaban natin. Ang tunay na kalaban natin ay mga Diablo na ginagamit ang mga kapwa-tao natin para tayo ay siraan, inisin, or madapa. Amen. Kaya kapag ginagamit, sa tingin ninyo, ginagamit ng Diablo o ng kalaban ang ibang tao, pray for them and love the person, but persecute the people, I mean not the people, the enemy na bumubulong sa kanila para gumawa ng mga kasalanan or kalabagan sa kalooban ng Diyos. Amen? Ayan. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa Kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya mula sa Diyos at babalik sa Diyos. In other words, Jesus knew, alam niya po, ang purpose niya sa mundong ito. Amen? That He came here to overcome the temptation, to overcome sin, at pagbayaran ang kasalanan nating mga tao natatanggap at kikilala sa Kanya. Kaya siya ay tumayo
mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal, at nagdikis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro o Simon Peter, sinabi nito sa kanya, Panginoon, huhugasan niyo po ba ang aking mga paa? Amen. So, Peter is now trying to question yung ginagawa sa kanila ni Jesus. Amen. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit nauunawaan mo rin pagkatapos. Amen. Sometimes sa buhay po natin, may mga bagay-bagay na hindi natin alam bakit nangyayari o inaalaw ng Diyos. Pero eventually, marirealize natin may purpose pala si Lord, kaya yun nangyari. Amen. And one of the basic example for that is nung time na pini-question ng mga alagad kung bakit kailangan patayin at ipako sa krus si Jesus. Amen. Of course, you will question that incident o yung pangyayari yun na bakit papatayin ang Diyos at ipapahiya siya at ipapako sa krus. Subalit, inalaw ba ng Diyos na mangyari yun? Amen. Is that something that is hurtful or bitter or sad on the part of the disciples na makita yung master nila na patayin? Amen. But question, pinayagan ba yun ng Diyos sa atin? Amen. The Lord allowed it to happen because He knows na mayroong mas mangyayaring maganda kapag mangyayari yung pagkapako kay Jesus sa cross. At yun ang katagumpayan ng pagbayad ni Jesus sa ating mga kasalanan. Amen. So, tanungin mo yung katabi mo, kapatid, ano ba yung mga pinagdadaanan mo ngayon? Paki-comment na lang sa chat box. Ano yung pinagdadaanan mo? Comment down below. Tapos, or ganito na lang. Kapatid, ano yung nangyari sa buhay mo na hindi mo inaasahang papayagan ng Diyos na mangyari? Meron po ba tayong mga ganong moment? Pero pinayagan ng Diyos. Amen. And therefore, isuko na natin ito kay Lord dahil alam natin na mas may malawak at makapangyarihan siyang gagawin na nakikita na mangyayari sa atin. Amen? Kaya alam niyo po, sometimes I realize that the more that we study the Bible and the more that we learn deeper about Jesus Christ, the more na nakikilala natin si Jesus, the more na sometimes hindi na natin kine-question yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Amen? Although of course, sometimes malulungkot tayo, pero ang tanong kasi pinayagan yung Lord na mangyari. Amen? Say for example, noong November 16, namatay po si Papa namin. Question, masakit po ba yun sa isang pamilya o anak na mamatayan ka? Amen, of course. Yung nangyari kay Brother Oli, masakit po yun. Amen, super sakit yun. Especially kung may murder or hindi inaasahan ang pagkawala ng mahal natin sa buhay. So, bakit nakita ba yun ng Diyos? Amen. Na hinayaan ba ng Diyos yun na mangyari? Amen. And therefore, we just have to trust in Him and look at the greater purpose why God allowed that to happen sa buhay natin. Amen. Dahil for sure, may mas bigger picture siyang nakikita na ang mga pagsubok na yun ay magiging testimony natin or pagtotoo natin. Especially sa mga taong ganun din ang pinagdadaanan. Amen. Kaya sabi po ni Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin ito pagkatapos. Amen. Just like when I failed the bar, nung bumagsak po ako ng bar, and that's something of course that is very hurtful on my part, considering po yung ating performance sa school, but I realized that God allowed that to happen para ako po mismo makapag-advise ako or maunawaan ko yung mga tao bumabagsak sa licensure exam. Amen. Because I cannot comment on their situation. Hindi ako pwedeng magsabi na okay lang yan kung ako mismo hindi ko yung experience. Amen. Pero somehow, we can say something about their experience because tayo mismo, we felt and experienced the same
problem, the same situation na pinagdadaanan nila ngayon. Amen. And that's, I believe, one of the reasons why the Lord wants us to experience these struggles or challenges. Amen. Because I always believe that the greater the struggle, the greater the miracle. Amen? The greater the struggle, the greater the miracle. Kung mas grabe yung mga pinagdaanan mo ng pagtagumpayan mo, mas grabe yung mga miracle na ipapagawa ni Lord sa buhay mo. Or mas grabe yung gagawin niya para gamitin ka. Do you believe that? Amen. Verse 8. Muling nagsalita si Peter, si Pedro. Hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Ayaw niya. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. This is our scripture reading. Kung hindi daw tayo huhugasan ni Jesus, wala daw tayong relationship sa Kanya. Amen. Dahil dito, sinabi ni Simon Peter, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Ayan, so parang gusto niya mayata magpaligo. Gusto niya yata paliguan pa siya ni Jesus. Diba? Ang gusto lang ni Jesus, yung paa. Pero sabi niya, buhusan mo na rin ang aking ulo, ang aking katawan. Paliguan mo na ako. Amen. Praise God. Ngunit ito ang sagot ni Jesus sa kanya. Ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa. Amen. Ang nakaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa maliban sa kanyang mga paa. Sapagkat malinis na ang buong niyang katawan. At ako'y malinis na, subalit hindi lahat kayo. Yan. Ang sinasabi po ni Jesus dito na ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, yan po yung sinasabing born again experience ng isang tao. Amen? Kaya nga po diba kapag baptisan, ano po parte ng katawan ang nilulubog o hinuhugasan sa atin? Buong katawan. Amen? Kaya nga there's an immersion. Ilulubog ka, hindi kasi diba sa iba kasi parang ulo lang, bubuhusan lang nila. But biblically or traditionally as an illustration, the immersion or yung baptism should be the entire body ay ilulubog sa tubig tapos aakon siya. Para pagbago niya, malinis na siya at yung buong katawan niya ay nalinis na ni Jesus. Yun po yung ginagawa ni John the Baptist. Yung paglinis sa general or catch-all sin ng bawat sangkatauhan. Amen. At yun po ang ginawa ni Jesus nung tunay natin siyang tinanggap bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kaya po, napakahalaga din po na sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesus ay ang pagkilala natin na tayo ay makasalanan. Amen? Kaya ngayong Triple M, diba, tayo ay makasalanan. At dahil tayo ay makasalanan, tayo ay mapaparusahan. At dahil tayo ay mapaparusahan, tayo ay mamamatay. Amen? So always number one doon ay yung pagiging makasalanan. Dahil hindi mo iisipin na kailangan mo ng tagapagligtas or ng Savior kung hindi mo i-acknowledge that you are a sinner. Amen. So, sino po dito ang naniniwala na siya ay makasalanan? Amen. At sino po dito ang naniniwala na kailangan niya ng tagapagligtas na magbabayad ng kanyang kasalanan? At sino po dito na naniniwala si Jesus lamang ang kaisa-isang makakapagbayad ng kasalanan po na yun? Amen. Kung naniniwala po kayo doon sa mga sinabi niyo po, then that is what we call the born-again experience. We believe and acknowledge that we are a sinner, and we believe that Jesus can pay for our sins, only Him can pay for our sins, and we receive Him, and therefore, all our sins are now forgiven. Amen. Question. Kapag na-born again na ba tayo or nalinisan na tayo ng buong katawan, nagkakasala pa rin po ba tayo habang tayo ay nasa nabubuhay? Amen. At yun po ang pinupunto ni Jesus dito na ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa maliban sa kanyang mga paa.
Sapagkat malinis na ang buong kanyang katawan. So that refers or pertains to those who believe that they are a sinner, they need Jesus, and they receive Jesus as their Savior who paid for their sins. Malinaw po. Sapagkat malinis na ang buong niyang katawan. 11. Dahil alam na ni Jesus kung sino ang magkakamulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila. Subalit hindi ang lahat. Bakit? Dahil dito po ipinapakita na may isa po sa kanila ang hindi tunay na kumilala sa ating Panginoong Jesus. Amen. Next question. Bakit po kaya na yung ating mga daily sins or pang-araw-araw na kasalanan after nating ma-born again ay ikinumpara sa dumi sa ating paa? Ulitin ko, bakit kaya ikinumpara yung kadumihan ng paa natin sa ating pang-araw-araw na lakad sa buhay? As we experience daily sins, kahit na tayo po ay Christian na po. Amen. Because, kagaya nga po ng ating daily walk na sinisimbolo or ini-illustrate ng ating mga paa, sa ating bawat paghakbang, sa ating bawat paglakad, tayo pa rin po ay sometimes nagkakaroon ng kasalanan or natitempt. Amen po? Praise God. Verse 12. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanungin niyo ang katabi niyo, naunawaan niyo ba ngayon kung ano yung ginawa ni Jesus? Naunawaan niyo po? Question, ibig sabihin ba ni Jesus kailangan maghugasan tayo ng paa? Sino po dito ang gusto hugasan yung paa ni Brother Eddie? Kasi diba, o yung paa ni Brother Ryan, o ni Sister Imelda. Ang ibig po bang sabihin dito, kailangan literal na maghugasan tayo ng paa? Ganun po ba yun? Hindi po ito patungkol sa literal or physical na paggaya doon sa ginawa ni Jesus na hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Hindi po yun ang ibig sabihin niya. Ay, praise God, masaya siguro si Sister Pilar. Hindi ko na ugasan yung paa ni Sister and Brother Eddie. Akala ko maghugasan tayo ng paa. Hindi po ito literal or physical na paghuhugas ng mga paa. Amen. Sabi po sa verse 13, tinatawag niyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ganoon nga ako. Kung ako nga Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, ito po yung advice ni Jesus. Dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Ready na kayo, nahugasan yung paa ng katabi nyo. Amen. Sabi kasi dito, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Sino dito gusto mahugas ng paa? Is ni Brother Edward. Amen. O ni Sister Imelda. Ano po? Dati sa namin sa Adventist School, pero may po tawag na bawat by partner po magbuwatan. Amen. To commemorate this situation, gaya po na nabanggit natin kanina, mayroon po mga tradisyon or mga relihiyon na para alalahanin po ito, ay ginagawa po ito physical. Pero gaya po ng sinabi ko, hindi po ibig sabihin ito na kailangan natin literal na maghugasan po ng paa. Amen. Sabi po dito, binigyan po kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakahihigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Amen. So next question, ano po ang ibig sabihin ni Jesus sa tularan natin siya sa kanyang ginawa?
na physical or literal na paghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Na according to him, dapat din natin itong gawin na hugasan ang mga paa ng isa't isa. Amen. This speaks about how we treat others, how we correct them and lead them away from committing further sins. Amen? Ang ibig sabihin po nito ay tularan po natin si Jesus na dapat habang tayo po ay nabubuhay ay let's take care of one another, especially for them from committing any further sin. Amen. So ayan, kung makikita natin ang message na naman nito ay hindi siya self-centered. Kasi sometimes kapag sa mga talk, sa mga general talk, sa mga seminar, gusto natin na mapakinggan yung para sa atin, di ba? Kung ano yung makukuha natin, ano yung benefit ng message. Pero the message points us sa ating pag-ibig or pag-alaga sa iba. Amen. This is not a self-centered topic or message. But again, it points us about loving others, loving our fellow brethren. Amen. That's why mahalaga din po dito na sa isang Christian, hindi talaga dapat natin ina-isolate yung mga sarili natin. Amen. Kasi sometimes, kapag naging Christian na ayaw na natin makipellowship, ayaw na natin makasilamuha sa iba, kasi gusto natin isipin yung sarili lang natin. But it's biblical that in the Bible, we really have to take care of one another, especially from helping them not to commit any further sins. Amen. But of course, we are not to judge them. Amen. Hindi natin sila dapat sasabihan na mali yan or kasalanan yan. It's for the Lord to judge. Hindi rin dapat tayo na madaling manghusga sa kanilang mga ginagawa. But rather, we have to do it with love and with respect. Amen? We have to do the correction with love and with respect. Amen? Tayong mga naghuhugas ng paa ng iba. Amen? And the message naman sa ating mga hinuhugasan ng paa, dapat i-allow din naman natin yung iba na hugasan yung paa natin. Amen. Na unawaan po natin, huwag po natin mamasamain din kung tayo din naman po ay itinutuwid ng iba. Malinaw po, huwag din po natin mamasamain kung tayo ay pinagsasabihan or especially binibigyan ng mga constructive criticism. Amen. Bakit po? Dahil lagi po natin isipin na kaya nila yung sinasabi dahil mahal po nila tayo. Amen. Huwag po natin isipin na ginagawa o sinasabi nila yun sa atin dahil ginuhusgahan nila tayo or ginajudge nila tayo. Amen. Kaya ang sabi ni Jesus dito, dapat din natin hugasan yung paa ng iba. At kapag gagawin natin yon, dapat tayo din ng mga gustong hugasan ng paa natin, huwag tayo gagaya kay Peter na tumatanggi siya. Amen. Nakikita niyo po that it's always love and respect that prevails amongst these corrections and rebuke na itinuturo sa atin ngayon ni Jesus. Amen. Praise God. 18. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. Sinasabi ko ito sa inyo bago mangyari, upang kayo'y, kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako nga, that I am who I am. Amen? Ito po yung patotoo ni Jesus na siya ang simula, na siya ay kung sino siya. Yung mga lagi din sinasabi po ni Yahweh sa Old Testament, pag pinapakilala niya yung sarili niya kina Moses,
kina Abraham, Isaac, Jacob, at yung mga patriarchs po natin sa Bible. Amen. Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin. Amen. At ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap ng nagsugo sa akin. Sabay-sabay po natin basahin. Pakatandaan ninyo, ang tumanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin. At ang tumanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. So, this pertains to the people na ginagamit ni Jesus o ng Diyos para ipakilala siya. Dahil ang pinapakilala ng tao na yon ay walang iba kundi si Jesus din po mismo. Amen. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pero bago po yan, may pag-uolin po tayong video clip para mas maunawaan at mas ma-visualize po natin ang ekstenang ito sa Bible. Lights off. What I say is what the Father has told me to say. It was now the day before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. He had always loved those in the world who were his own, and he loved them to the very end. Jesus and his disciples were at supper. The devil had already put into the heart of Judas, the son of Simon Iscariot, the thought of betraying Jesus. Jesus knew that the Father had given him complete power. He knew that he had come from God and was going to God. So he rose from the table, took off his undergarment, and tied a towel around his waist. Then he poured some water into a wash basin and began to wash the disciples' feet and dry them with the towel around his waist. He came to Simon Peter. Are you going to wash my feet, Lord? You do not understand now what I'm doing, but you will understand later. Never, at any time, will you wash my feet. If I do not wash your feet, you will no longer be my disciple. Lord, do not wash only my feet. Wash my hands and head too. Those who have taken a bath are completely clean and do not need to wash themselves, except for their feet. So all of you are clean. All except one. Jesus already knew who was going to betray him. That is why he said, all of you except one are clean. After Jesus had washed their feet, he put his undergarment back on
and returned to his place at the table. Do you understand what I've just done to you? You call me teacher and Lord. And it is right that you should do so because that is what I am. I, your Lord and teacher, have just washed your feet. You then should wash one another's feet. I have set an example for you, so that you will do just what I have done for you. I am telling you the truth. And now I give you a new commandment. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. If you have love for one another, then everyone will know that you are my disciples. Amen. Talapakan po natin ang ating Panginoon. Let's run po muna tayo for a while. Amen. Ayan, so, ngayon, tanongin niyo ulit yung katabi niyo, kapatid, bakit hinugasan ni Jesus ang paan na kanyang mga alagad? Naunawaan na po ba natin somehow yung dahilan kung bakit ginawa yun ni Jesus? Amen? Again, sabi niya po, ang nahugasan na ng buong katawan ay hindi na kailangan hugasan. Subalit ang paa ay kailangan hugasan pa. Amen. First lesson that we can learn from this story is that only Jesus is the one who will do the ultimate cleansing and washing of our sins. Amen? Yung sinasabi niya po na kailangang hugasan ang buong katawan o ang buong pagkatao o buhay ng isang tao. Si Jesus lamang ang makakagawa nito. Amen? And again, yung paghuhugas po na yan, it refers to the cleansing via paying for our sins. Amen? Bakit? Dahil ang kasalanan po natin ang nagdudumi sa atin. Kaya kailangan natin na maglilinis ng dominyo ng kasalanan na yun. At yun ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus. Amen. So again, basahin natin yung first lesson. It illustrates that Jesus is the only one who will do the ultimate cleansing and washing of our sins. Amen. So, wala po tayong karapatan na pagbayaran ng kasalanan ng ibang tao. Amen. Wala po tayong karapatan na hugasan ang buo niyang katawan dahil si Jesus lang ang makakapaglinis sa Kanya. Second, it shows that we still need Jesus and the Holy Spirit to continuously cleanse us from our daily sins. Amen? Although tayo po ay nalinis na, yun po yung sinatawag na once saved, always saved. That's also biblical for as long as alam ni Lord. Kasi si Lord lang din naman nakakaalam kung sino yung matutong tumanggap sa Kanya at talagang na-save na. Amen? Just like for example, sa story, all along we thought lahat po sila ay alagad na tumanggap na kay Jesus. Pero alam ni Jesus na may isa pa doon hindi talaga totoo kumikilala sa Kanya bilang Kanyang Panginoon. Amen? So, kung tatanungin niyo po ako kung sino na po dito yung napaliguan ni Jesus, yung buong pagkatao niya, hindi ko po alam. Si Lord, wala pong karapatang husgahan na hindi ka pa na born again, hindi ka pa born again. Si Lord lang ang nakakaalam nun. Amen? Subalit, tayong mga nahugasan na o nagkaroon na ng born again experience, tayo pa rin po ay nagkakasala. Kaya, kailangan pa rin po natin ang banal na spirito para patuloy tayong linisan sa ating mga pang-araw-araw na dumi o kasalanan na kukumit. Malinaw po, that's why once we receive Jesus Christ, He will give us the gift of the Holy Spirit. At ang Holy Spirit po na yun ang magsasabi sa atin na mali ang isang bagay na ito o hindi na ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mong iyan. Yung Holy Spirit na ibibigay ng Diyos after natin siyang tanggapin, ang tutulong talaga
para i-review or i-correct po tayo. Amen. Third, we have to do what Jesus did. We must be willing to wash others' feet. And again, hindi po ito nangangahulugan na kailangan natin literal na hugasan ang paa ng isa't isa. Although again, may mga gumagawa po nito para alalahanin po itong kwento. Pero hindi po literal na maghugasan tayo ng paa. Pero kung gusto mo naman hugasan yung paa niyo, why na? Diba? Sino po dito ang willing? Kung gusto niyo hugasan yung paa ko, sige po, ipot-stand po ako. Hindi po. Diba? Nasa inyo po yun. Pero hindi po yun ang ibig sabihin po na cleansing one another's feet. Ang ibig sabihin po nito ay kailangan natin sila ituwid at tulungan na makaahon o mapalayo sa mga kasalanan. At muli, ang pinaka-root pa rin po ng pagtuwid na ito ay out of love and respect. Amen? Kaya nga po doon sa video clip, di ba, ang last na sinabi ni Jesus, a new commandment I give you, love one another as you love yourself. Amen. Dahil dapat, despite all this washing of feet, despite all this correction, despite all this rebuking, yung love pa rin po natin sa bawat isa ang mananaig. Amen. Hindi po dapat tayo magtatampuhan o husgahan po natin yung ating mga kapatid. Amen. And again, sabi ko po, sa last point, we also have to allow others to cleanse us. Kapag kino-correct po tayo, let's take it with a grain of salt. Amen. Ibig sabihin, huwag po natin itong mamasamain. Amen. Dahil kung mahal po tayo ng iba, lalo-lalo ng ating mga kapatiran, concern po sila sa atin. Amen. And ang testimony ko po dito is yung about sa family po namin. Kino-confirm talaga ni Lord sa akin ito yung message. Kasi recently may pinapagawa si Lord sa family namin about sa family life ng aming family. And again, ito na naman, kailangan na naman ng contribution, kailangan na naman ng unity ng mga magkakapatid. Nakita ko na po na nangyari ito na nagdidiskusyon kami noong maglalabas kami ng van. Kasi may mga kukontra, may mga against. So, ganon. At na-realize ko na hindi natin dapat ini-invalidate o binabaliwala yung comment ng mga kapatid natin o mahal natin sa buhay. Amen. Bakit? Kasi na-realize ko through this message na kaya nila yung sinasabi kasi concern sila sa atin. Dahil mahal nila tayo. Amen. Kasi ang mali sa atin, itong number 4, we don't allow others to clean us. Kasi we always say, ay bakit? Malinis na ako, hindi mo na kailangan turuan. Hindi mo na kailangan baguhin. Alam ko yung ginagawa ko, huwag mo akong diktahan. We have that personality na hindi siya Christ-like. That's why, tama po kayo that one of the illustration also of this message is about humility. Yung tanggapin natin yung pagkakamali din natin. Kasi we cannot see ourselves from our own point of view. Sometimes, kailangan natin lumabas sa katawan natin para makita natin yung sarili natin. Amen? Kaya nga may nabasa akong libro, sabi niya, kung gusto mo, about public speaking, kung gusto mo maging magaling na public speaker, mag-practice ka sa salamin. Para makita mo yung gesture mo, yung pagsasalita mo, kung paano ka nakikita ng ibang tao habang ginagawa mo yun. Amen? Because like for example right now, nagsasalita po ako dito kung hindi ko alam pero kung ano ang nakikita nyo sa akin or ano ang naunawaan nyo. And sometimes, we need others to tell us the leading of the Holy Spirit. Amen? Dahil naalala nyo po, isa sa paraan na kausapin po tayo ng Diyos, maliban sa Banal na Espiritu, ay number 2, through other people. Amen? That's why we need other people to correct us, to rebuke us. Amen? And again, kung sakali man po kasi na yung mga taong nangingialam sa atin ay mali talaga yung intensyon nila, kasalanan na po nila yun. Amen? Kung yung mga nagko-correct sa atin ay hinuhusgahan tayo, question, sino po ang nagkakasala? Sila o tayo po? Sila. Amen. Pero next question, paano po kung tayo ang nag-iisip na hinuhusgahan tayo, pero hindi pala naman talaga
tayo hinuhusgahan kung correct sa atin? Question, sino ang nagkakasala? Tayo o sila? Tayo na nanguhusga o minamasama yung correction nila. O di mas mabuti pa huwag na natin masamain yung correction nila para hindi tayo magkasala for sure. Amen? Would that be very logical? Amen? Amen. Kaya nga lagi kong tinitigan ni Lord lagi kung ano yung nasa puso mo. Amen? Kasi kung maliman yung nasa puso ng taong pumokorek sa atin, kasalanan niya na yun. Amen? Ang importante tayo, hindi tayo nagkakasala. Amen? Praise God. Kaya nga nung, kasi ibabagay ko na po, kasi kuya ko Voltaire, ang isa sa mga, kapag ka nag-comment talaga siya sa mga pinapagbasahin ni Lord, mag-iltik talaga yung tenga ko na, ano ba ito, ito kasi nega, ito si Kutami. May mga ganun po tayo, pero nung, ito na yung pinag-usapan namin ako sa bagong pinapagawa ni Lord, sabi ko na lang, kasi marami naman siya sinabi na hindi maganda, sabi ko na lang, noted, well noted kuya, relax ka lang. Yun ang sinabi ko. Pero gusto ko talaga mag-comment doon na mahaba. Yung sinabi ko sa inyo na na-realize ko ngayon na kapag ka may sinasabi yung iba about sa plano natin, ang intention nila talaga ay maganda. Mahal nila tayo kaya nila sasabi. Kasi na-review ako noong time na may sinasabi itong kuya ko na ito about sa investment at hindi ako nakinig sa kanya. Kaya parang masampal ako na ini-invalidate ko yung mga comment niya pero tama pala siya. Amen? So, let's allow other people to cleanse or to clean our feet. Amen? With that, to God be the glory. Praise God. Ayan. So, tinatawagan ko na po ang ating mga usher na nilagay na po ang ating mga elements. At lights off po tayo. At tayo po ay magnilang-nilay. Tanungin po natin ating mga sarili. Kapag kinukonvict po ba tayo ni Lord na itama o ituwid ang ibang tao o ang ating mga mahal sa buhay, ginagawa po ba natin? Nakikinig po ba tayo kay Lord na sabihin natin ito out of love? Amen. At tayo rin ba yung tao na kapag napagsasabihan ay iniisip natin na maganda ang hangarin ng taong nag-a-advise sa atin? Amen. But above all, gaya ng nasabi ko, wala tayong magagawa o karapatan para baguhin ang taong ito o linisin siya o pagbayaran ng kanyang kasalanan. Subalit tanging ang Panginoon lamang ang makakagawa nito. Amen. Kaya ang hamon sa atin ngayon ay papayag ba tayo na hugasan tayo ni Jesucristo? Are we willing to be washed by Jesus Christ? Amen. Amen. Praise God. Praise God, let us remain standing. And kaya po talaga, I believe this was meant to be the message of the Lord because today we'll be having the Lord's Supper. And again, let us be reminded that the ultimate reason for this Lord's Supper is about the washing and cleansing of our sins. Naniniwala po ba tayo na tayo ay may makasalanan? At dahil tayo po ay makasalanan, kailangan po natin ng magbabayad para sa ating kasalanan. Amen? At naniniwala rin po ba tayo na tanging ang Panginoong Jesus lamang ang makakapagbayad sa kasalanan po natin? Amen? Praise God. Ang tinatay po na ito, itaas po natin, ay sumisimbolo po walang iba kundi sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Amen? This is the body of Jesus Christ. And for us to become part of Jesus, our body should form His part. Amen? Ibig sabihin nun, para ang katawan natin ay maging templo o kaharian ng Diyos, kailangan pumasok sa atin si Jesus. Malinaw? At ang tinapay na ito ang sumisimbolo as a physical presence of the body of Jesus Christ in our body. Amen. Sabi po ni Jesus, habang sila ay kumakain, dumapot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay ni Jesus ang tinapay sa mga alagad at sinabi, kainin niyo ito at kainin sapagkat
ito ang aking katawan. Naniniwala po ba tayo na ito ang katawan ng ating Panginoon as we believe by faith? Amen. Do we believe that we need the body of Jesus Christ? And that our body, para maging templo o kaharian ng Diyos, ay kailangan pumasok ang katawan ni Jesus dito. Amen. So kung naniniwala po kayo, tanggapin niyo po ang tinapay na ito na walang ibang sinisimbolo, kundi ang katawan at buhay ng ating Panginoong Jesus. Ngayon na nasa ating katawan na po ang tinapay na yun at pumasok na po ito literally sa ating katawan. Naniniwala po ba kayo ngayon na ang katawan ninyo ay katawan na ng ating Panginoon? Na ang katawan ni Jesus ay nasa ating mga katawan na. At ang katawan ito ay kanyang templo o tahanan. Amen? Taas po natin ang ating mga inumin. Kasabay po ng katawang iyon, of course, mayroon po yung dugo. Amen? Ang body po ay mayroon pong dugo. At gaya ng paulit-ulit na napag-aralan natin sa lumang tipan, sa Old Testament, kailangan ng malinis na dugo para magbayad sa ating mga kasalanan. Amen. Naniniwala po ba kayo na tanging ang dugo lamang ni Jesus ang may karapatan at kakayahan na linisin at pagbayaran ng ating mga kasalanan? Amen. Sabi po ni Jesus, pagkatapos, dumapot siya ng kopa, ng cup, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay na iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugo ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat. Amen. Do you believe that this is the body, the blood of Jesus Christ? That this blood can wash and cleanse us from all our sins. Kung naniniwala po kayo na kailangan niyo po ang dugo ni Jesus para kayo ay malinis at mapabayaran ang inyong ultimate sin, tanggapin niyo po ang inumin ito na walang ibang sinisimbolo kundi ang dugo lamang ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ba nararamdaman niyo po na pumasok sa inyo ang katawan ng ating Panginoong Jesus na may dugo na naglinis sa ating mga kasalanan ngayon? Yun po ang kadahilanan kung bakit kailangan nating alalahanin o gawin ito. Kasi sometimes sa mundo, to see is to believe. Kailangan makita o maramdaman natin yung literal na pangyayaring yun para ma-feel natin. Amen. And again, that body is the body of Jesus Christ. That blood is the blood of Jesus Christ. If you indeed believe that God is Jesus, I could guarantee you that you've been born again right now. That you are now a new creation. And your entire body has been washed and cleansed by Jesus Christ. Amen. Let us pray. Yes, O Lord. Thank you, Lord, because we were born sa time na naipanganak ka na, naipakunak ka na sa krus at napagtagumpayan mo na ang kamatayan. Lord, thank you because hindi na namin na-experience ang naramdaman ng mga Israelita noon na kailangan pa nilang pumatay ng tupa para ang tupang yun ang magbayad sa kanilang mga daily sins. Thank you, Jesus, because right now we believe and declare you as our personal Lord and Savior. Naniniwala kami, Panginoong Jesus, na kami po ay makasalanan at kailangan ka po namin bilang aming tagapagligtas at kabayaran sa mga kasalanan iyon. Ngayon, Panginoon, hinugasan mo na po ang aming buong katawan. Subalit gaya ng nasabi mo sa kwento, kailangan pa rin ang mga kaapo namin ay patuloy na hugasan. So Lord, continuously cleanse us as we walk this earth. Cleanse us with the Holy Spirit and through your word, pakalinisan mo kami sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyong banal na Spirito. At Lord, turuan mo din po kami na patuloy na linisan ang aming mga kapatiran at mahal sa buhay. At ganoon din po sa mga taong nagmamahal, nagmamalasakit sa amin.
patawarin niyo po kami kung nire-review po namin sila minsan o hindi namin tinatanggap ng maluwag ang kanilang pagsubig. Kaya ngayon, Panginoon, maraming salamat sa mensaheng ito na dapat ang aming paghugas sa paa ng bawat isa sa isa't isa ay gagawin namin ng may pag-ibig at respeto. Muli, maraming salamat, Panginoon. Kung aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. To God be the glory.